milk, and then semi-poached egg. Wait, hugis lang ako kamay. Kain po tayo, breakfast. Sa mga nagbe-breakfast po dyan, sabay-sabay na tayo. And then, syempre, mag-check tayo ng mga kung ano-ano. So, meron na po tayong bread. Kain. Sarap! Best! Ang gulo pala ng buko, sorry. Actually, bata pa lang ako. Thank you po sa stickers. Dami nagsisend. Salamat po. Oh, ba't ganito? Salamat po. Bata pa lang ako. Favorite ko na talaga tong ito. Favorite ko na talaga siya. Tapos, parang every time na pag ito yung palaman ko sa tinapay, parang ang daming memories na bumabalik. Parang siya yung food na nakakapag may nostalgic feeling pagka kinakain ko. Kasi parang nung nag-aaral pa ako nung elementary, nung elementary pa lang, parang ito lagi yung almusal ko kung hindi ako nagkakamali. Tapos minsan, pagka hindi ako satisfied sa breakfast ko. Kasi parang school namin noon, 5 a.m., 6 a.m., ganun. So parang aalis talaga kami ng maaga sa bahay. Pag di pa ako kontento sa kinain ko, binabaonan ako ni mama ng tinapay na ganito yung palaman, tapos babalot sa tissue. Para yun yung kakainin ko sa recess. Kaya ang daming memories pagka kumakain. Ito yung egg pala na sinasabi ko na medyo tawag dito, medyo poached. I mean, nakita ko kasi doon, dapat daw sabi 4 minutes lang. So, di ko sure ko. Pero sige. Try natin. Sarap. Alam ko nagtataka kayo kasi lahat ng kinakain ko puro egg. Ano to? Lahat ng kinakain ko puro egg. Merong boiled egg, tapos mayonnaise with egg sandwich. Mahilig lang po talaga ako sa egg. Sarap. Second bread. Harap. Harap, be!
What time ka magla-lunch? Actually, pag mga ganitong time na kumakain ako ng breakfast, for example, nagising ako ng 10, tapos makakapag-prepare ako ng mga 11 na. Like, right now, kumakain breakfast ko tong 11 a.m. So, feeling ko, dahil ganito, medyo power food naman tong I don't know. Medyo mabigat naman tong kinakain ko. So, feeling ko late ako gugutumin. Siguro mga 2 or 1, mga ganun. Pero most likely parang mga 2 to 3 na ako nagugutom, which is sakto naman sa rehearsal time namin. Parang ganun. So, ang ginagawa ko before mag-rehearse, dun ako ulit nagla-lunch. Pero, yung lunch ko kasi, hindi na ako kumakain ng masyadong heavy meal like rice and then ulam, hindi na. Kasi parang, dito palang busog na ako. Tsaka ayoko na medyo, parang mabigat yung feeling pag nagpa-practice or lumalabas, ganun. Kaya, ang ginagawa ko na lang, prepare na lang ako ng granola bar or something parang, mamaya, papakita ko sa inyo, gagawa rin ako nung parang oatmeal, tapos may yogurt, basta ganun, may yogurt milk and honey. Parang nakita ko lang siya somewhere din na parang ginawa, tapos tinry ko siya one time, tapos nasarapan ako. Parang okay na din siya. So, ganyan ginagawa ko pag mga ganong instances na ganito nga, nakapag-breakfast ako late na, and then syempre, habulin ko siya ng lunch. Hindi naman pwede na hindi ako kumain ng something sa lunch, kaya yun yung ginagawa ko. So, ang gagawin ko, i-prepare ko po siya ng maaga para mamaya, pag nagutom ako, kakainin ko na lang siya. Kasi pwede naman siyang iwan sa fridge. So, kailan ko ulit mag-upload sa IG? Alam mo, ang dami kong videos, ang dami kong vlog na nakatambak. Pero kasi, parang iniisip ko, kung okay pa ba siya ilabas kasi sobrang late na. So parang iniisip ko for keeps na lang siya. Pero I don't know, siguro pag hindi na busy or sinipag, ganun. Comfort food? Alam nyo, lately, I've been feeling disconnected. Hindi. Lately kasi, nahilig ulit ako sa bread. Hindi na ako masyadong nagchichirya, hindi na ako masyadong kumakain ng mga ice cream, ganun. Kasi, parang nung mga nakaraang linggo, sinisipon din ako. Tapos, ngayon, pag nagugutom ako, more on fruits talaga kinakain ko. Siguro orange, banana, tapos minsan tinapay, tapos sinasawsaw ko lang sa century tuna, ganun. Okay na ako dun sa ganun. Okay na ako, parang solve na ako sa ganun. Once na mag-crave ako ng something, hindi na ako nag-crave ng parang ice cream masyado, hindi na. Kunyari healthy, ganun. Pag Gemini, mahilig sa bread. Talaga ba? Ay, sa bread? Saan? Sa egg? Pag Gemini, mahilig sa egg? Saan galing yun? Ito po yun. Yung laman niya. Isa pa ba ako? Parang medyo nabusog na ako. Medyo busog na ako pero sige lang. Uy, 5.1k yung nanonood.
Hello po. Tawag po dito ay morning breakfast. Pero late na po ako. Kaya yari po ako mamayang lunch. Late breakfast na po pala ito. Nagkakamali na po ata ako ng sinasabi. Excuse me. Excuse me. I'm so sorry. Parang may naalala ako. Sabi nila, pag kumakain ka daw, tapos dumighay ka, hindi talaga ibig sabihin nun is busog ka. Ibig sabihin nun, nagre-release lang ng extra space yung tiyan mo para sa mga food pa na ipapasok mo sa katawan mo. Hindi ko alam saan ko narinig yun. Pero hanggang ngayon, pinapaniwalaan ko siya. Na pag dumidighay ako, ibig sabihin, di pa ako busog. Ibig sabihin, naglaan pa ng space yung tiyan ko sa bagong food na papasok. Parang ganun. Tama ba yun? Naniniwala rin ba kayo sa ganun? Or narinig niyo ba yun somewhere? Or panaginip ko lang yun? Pero sabi nga, ganun daw yun. So ngayon, dahil medyo marami yung palaman ko, kakainin ko siya ng flat. Sarap talaga. Mas masarap yan pag malamig. Malamig naman yung mayonnaise, so laban na. Wala. Ano dami na bang motivational nawala po eh. Hoy, alam nyo ba? Ayan, sabi niya nangangati daw siya kasi may allergy daw siya sa egg. Alam nyo ba, trivia, nung high school ako, hindi ko alam kung anong dahilan, pero may time na pag kumakain ako ng itlog, nangangati ako. Pero nung bata ako, kumakain naman ako ng itlog. Pero nung high school, hindi ko alam ano nangyari. May time na parang ata yun, parang basta 3 araw ata na sunod-sunod na egg yung ulam ko. Tapos parang nagkaroon ako ng rashes. Basta dyan banda, yung sa yan, dyan. Tapos, di ko alam kung akala ko kagat na siya akala ko kagat siya ng insekto, akala ko kagat ng something. Pero, habang tumatagal, lumalala siya. Dumadami. So, naisip ng lola ko, baka nga, nagkaroon ako ng allergy sa egg, or baka kasi dahil sobra-sobra na yung intake ko ng egg. Like, minsan ang baon ko, sunny side up, minsan, yung scrambled egg, ganon, yung binabaon ko sa school. Kasi, mahilig naman talaga ako kumain ng anything with egg. Tapos, nung nalaman ko na, nalaman namin ng lola ko tsaka ng mama ko na medyo nagkaaroon ako ng allergy sa egg. Medyo nag-stop ako ng ilang days. Tapos after nun, pinabaonan ako ng lola ko ng egg araw-araw. As in, buong week sa school, puro may egg yung ulam ko. Parang sinanay niya. Tapos hindi na ulit bumalik. Hindi ko alam ano nangyari. Tapos, yun. Ngayon, wala na. Di ko na ulit siya na-experience. Buti na lang. Pero di ko nga sure kung sa egg ba talaga yun eh. Kung ba't ako nagkaroon ng ganong reaction yung skin ko. Pero, I don't know. Kasi nawala rin naman siya, so di ko alam. Motivational quotes para sa aming mga papasok ng college. Paano ba?
Ngayon kasi di ko na alam anong patakaran ng ng mga schools eh. Actually ngayon mga yung kapatid ko tsaka yung mga pamangkin ko, di ko na alam ano ba yung paano na yung rotation ng school. I mean, ang tawag doon, paano yung pasok nila, tapos kailan nagsa-start yung school year, then kailan yung end, di ko na alam. Hindi na ako masyadong updated. Pero para sa mga papasok na ng college, mga magsa-start na as college student, based lang naman to sa experience ko. Well, syempre sa umpisa masaya kasi college ka na. Pero syempre hindi mo pa rin pwede kalimutan na may goal ka sa, hindi lang sa life eh. I mean, may goal ka para sa sarili mo. So, di ko rin naman sinasabi na kailangan mong maging focus di ko naman sinasabi na kailangan maging super overachiever ka. Syempre nandun pa rin yung kailangan mo pa rin i-enjoy kasi once in a lifetime experience lang yan na maging college. Kasi sa totoo nga lang, pag ngayon iniisip ko, ano ba yung pinaka-memorable experience ko nung nag-college ako. Parang wala akong masyadong maisip kasi nung college ako talagang parang inisip ko lang dapat go ng go, parang ganun. Parang kailangan ko isipin na work hard, nag-aral, tapos nagda-dance, kasi nga scholar ng school, tapos nag-work pa. So parang hindi ako masyado nakapag-enjoy or naisip yung mga ibang bagay na gusto ko pang gawin. Kasi yung iniisip ko, puro kailangan mag-work hard, kailangan ayusin ko, kailangan productive ako, kailangan may natutulong ako. Ganun yung iniisip ko. So, sa ngayon kasi, sa panahon ngayon, masasabi ko na accessible naman sa lahat. Though, kung kaya mo siya gawin nang hindi mo sinistress yung sarili mo, parang kung kaya mo siya gawin na hindi ka na mahihirapan, gawin mo na siya. Though may mga bagay pa rin naman na kailangan paghirapan. Pero, syempre, isipin mo rin yung sarili mo, yung well-being mo. Kasi 'di ba, kung iisipin mo na nga yung pinoproblema mo sa school mo, isipin mo yung pinoproblema mo sa sarili mo, and then magpapa-apekto ka pa sa mga issues outside or mga nakikita mo, nababasa mo. Feeling ko ma-atake ka sobra. So, or mahihirapan ka ng mas sobra kasi stressful na nga yung ginagawa mo, then magpapa-apekto ka pa. Syempre, kasama na din lahat, school, friends, family, din yung mga gusto mo. Kaya sa mga magka-college dyan, hindi naman masama kung paano ba? Kung meron ka pa rin mga ibang bagay na gustong gawin, basta wag mo lang kakalimutan yung priorities mo. Parang, syempre, mas importante na matapos mo, or mas importante yung goals mo sa life, pero mas importante naman yung ikaw mismo, kasi aanhin mo yung natapos mo, aanhin mo yung mga nakuha mo, kung pagdating sa dulo ikaw rin naman yung mawawala. I mean, ikaw rin yung mauubos. So parang wala din. So ayun lang, parang tamang balance lang, kasi lahat naman ng sobra masama. Depende lang kung ano yung sumobra, kasi kung sobrang tulog, masama rin. Sobrang kain, masama din. Basta lahat ng sobrang masama. Pero, it depends. So, tamang balance lang. Kung saan ka mag-enjoy, kung saan mo kailangan mag-focus. Parang sa dance, parang alam mo yung 0 to 100. 0 to 100! Hindi, ayun nga. Parang, yun lang naman masasabi ko kasi based on my experience nga lang yun. Parang, ako inisip ko ngayon sana palang mag-college ako, nagpasok ako ng ganito, sana pumasok ako sa ganito, sana hindi pala ganyan. May mga ganun akong thinking. Mas mas na-enjoy ko pa yung high school ko kasi nung high school talagang sobrang enjoy lang ako. Like, nakapag-focus ako sa school, pero dami kong extracurricular activities na ginagawa. Pero at the same time, may time pa rin ako with friends. Partida, wala pa akong cellphone noon, wala akong phone, pero kaya ko siyang gawin. Though iba naman na kasi yung panahon ngayon, di ba? Pero ayun muna, nasa sa inyo na yung kung paano nyo i-balance. Though baka may mga mali sa nasabi ko, pero yun lang naman yung nasa sa akin. Tamang balance lang, and huwag nyo isipin na hindi nyo kaya, kasi kinaya nyo na nga lahat eh. Dami na pagsubok na dumating sa buhay nyo, kinaya nyo naman. So huwag nyo isipin hindi nyo kaya, diba? Ang buhay parang gulong, minsan nasa ilalim ka, pero bukas nasa ibabaw ka na ulit. Ding! So tandaan nyo yun. Sabi ko magbe-breakfast lang ako pero bakit may ganito tayong usapan? Napakanyo naman guys.
So, motivational quotes para sa mga tinatamad na Monday pa lang. Sipin mo, iikot lang ulit yung date, magmo-Monday ulit. So, kahit tamarin ka, wala kang magagawa kasi uulit at uulit ang panahon. Yung mga fashion nga ngayon, di ba, umuulit na. Uso na ulit yung mga lumang style before, umuulit lang. So, ganun din ang mundo. At lalo-lalo na, ganun din ang date. Kung tinatamad ka ngayong Monday, huwag kang mag-alala. Tatamarin ka ulit sa susunod na Monday. Kaya kung sasanayin mo yung sarili mong tinatamad ka pag Monday, wala na, forever ka ng ganyan. Tatamarin ka na every Monday. So, what if, isipin mong Friday ang Monday, o diba? E di sinisipag ka kasi Friday na. Ganyan lang yun eh. Though, gets ko naman, kasi ako rin naman eh. Joke. Hindi, I mean, syempre pag Monday, isipin mo, ay, Monday na naman, trabaho na naman. Pero, syempre, tao lang rin naman tayo, di ba? Parang, na ano rin naman tayo, nahihirapan, napapagod din naman tayo. Pero, isipin na lang natin bakit tayo nag-start at bakit natin sinimulan yung ginagawa natin ngayon, di ba? Ano ba yan? Yung usapan naman natin, napakaseryoso. Sabi ko, mag-breakfast lang ako eh. Nasaan po si Naya? Si Naya ay tulog. Kasi kakakain niya lang at siya ay maharot dahil siya ay in heat. In heat si Naya. Ano daw? Ano? Motivational quotes po para kay crush. Naku, yung mga crush na yan, nakakapanira lang yan. Yung mga crush na yan, okay lang yan. Pwede nyo silang gawing inspiration. Pwede nyo silang pagkuhaan ng inspirasyon para kumilos ngayong araw. Pero never na never nyo silang gagawing sentro ng buhay at mundo nyo. So, yan. Okay lang magka-crush. Pero hindi naman kailangan na sa kanila lang kayo nakafocus. Crush lang naman eh. Di pa naman love. Di mo pa naman mahal. Mag-focus ka sa mahal mo. Which is yung family mo and yung work mo. Yung crush, pampakilig lang yan. Pampadagdag ng nginig lang yan every time na iihi ka. pero yung ginagawa mo ngayon, lifetime yan. Kaya gawin nyo lang inspiration yung mga crush nyo. Parang kayo, di ba crush nyo ako? Joke lang. Joke lang. I mean, basta gano'n lang yun. Inspiration lang yung mga crush na yan. Mas iba pa rin yung, yung pag-love nyo na. So, joke lang ha. Baka naman sabihin nyo, feeling ako. Sabihin nyo, yabang ko na naman. Busog na ako actually. Nakaka-relax yung music mo, lakas maka-lounge. Actually, every morning pag gumigising ako, gusto ko may ganyang music. Ang sinesearch ko sa YouTube, is morning coffee background music. Tapos marami na kayong choices doon. So, try nyo, pag gising nyo sa umaga, humanap kayo ng something na or mag-isip kayo ng isang bagay na parang pag gumising kayo sa umaga, parang magbibigay agad sa inyo ng positive energy, ng will na gawin yung mga bagay na gusto nyo. Ako kasi ito, pag nakarinig ako ng gantong music sa umaga, parang positive na agad. Parang lahat ng gawin ko masaya, parang ganun. Minsan ganito or parang chill music lang ganun. Ganun yung mga ginagawa ko sa umaga. Pero minsan kasi may mga early schedule, so wala nang ganyan. Tayo na agad. Gusto ko what? Start up the day. Ay, kung gusto mo naman mag-ingay, edi go. Wala naman po ipigil sa'yo, kahit mag-buzzing ka pa dyan eh. Kuya Stel, anong pagkain na tipong gustong gusto? Uy, wag niyo ako tatanungin sa pinaka gusto ko talaga.
Hindi, kahit ano namang food kinakain ko. Breakfast pa lang yan, lunch na kasi sa province namin. Actually, nakakamiss nga umuwi ng probinsya kasi parang though wala pa naman ako masyadong nauwi ang probinsya. Ang alam ko pa lang na probinsya namin, Bulacan. Nakakamiss na tipong pagising mo sa umaga may nakahanda ng pagkain. Tapos magkakape ka ng tawag dito, magkakape ka ng 6 a.m., 7 a.m., tapos tutulong ka magwalis ng bakuran, marinig mo yung walis ting-ting na ksh, ksh, ksh. Tapos maamoy mo yung mga halaman, tapos alam mo yung uso pa dati yung mga nagsisiga-siga, di ba? Maamoy mo yung mga nagsisiga, ganun. Nakakamiss yung sa probinsya, ganun. Tapos, dami mo nang ginawa sa umaga, tapos pagtingin mo sa orasan, alas 10 pa lang, so ang dami mo na agad nagawa. Nakakamiss. So, sorry na po kung late yung breakfast ko. Motivational quotes po para sa mga gustong mag-shift ng course. Naku, parang ang hirap nito ah. Well, sa mga gusto mag-shift ng course, isipin nyo muna kung yung gagawin nyo bang decision is talagang gustong gusto nyo lang, or iba kasi yung paano ba? Isipin nyo kung gustong gusto nyo talaga, and isipin nyo kung pag nag-shift kayo, yung last nyo na yung decision nyo na yun talaga yung gusto nyo. Hindi yung kaya nyo gusto mag-shift kasi gusto nyo lang itry na kasi baka doon ako mag-excel. Kasi mahirap yun eh. Depende rin kung gano'n na kayo katagal sa kung anong year nyo na sa first course nyo. I mean, sa course nyo ngayon, first course. Paano ba? Ano ba masabi ko? Actually, hindi ko alam kasi never ko naman na-experience yung mag-shift ng course. Pero alam ko, si Pablo ata nag-shift ng course eh. Tama ba? So, feeling ko sa kanya kayo magtanong. I-message ko siya ngayon. Sa kanya kayo magtanong. Wag sa akin kasi hindi ako nag-shift ng course. Galit. Motivational quotes po para sa may mga bagsak. Sorry po, pero kasi I can't relate po. Hindi, sa mga may bagsak, okay lang yan. Keep up the good work. Sa mga may bagsak, kung alam niya naman na babagsak kayo, so alam niya na dapat kung ano gagawin niyo next time. Though hindi naman masama kung may bagsak kayo, pero sana hindi yan consistent. Sana kung may bagsak kayo, sana kung gusto niyo naman na hindi ganun yung result next time, edi sana alam niyo na yung gagawin niyo next time. Kasi kung consistent kayong ganyan, edi huwag na kayong manghingi ng motivational quotes kasi wala rin naman matutulong yan. Anong matutulong ng motivational quotes? Hindi naman yun yung kumikilos. Kayo yung kumikilos. So, hindi nyo kailangan ng motivational quotes. Kailangan nyo sipag at tiyaga. At ang kinain kong nilaga. Hindi. Kung bagsak kayo, okay lang yan. May mga times talagang ganyan. Kahit ako rin naman, may mga times na bagsak ako. Pero, minimake sure naman na next time, makakabawi. Nasa sa inyo na yan. Di ba? Wala yan sa words of wisdom. Wala yan sa motivational quotes. Nasa sa inyo yan. Kung alam niyo naman sarili niyo kung anong kailangan niyo, gagawin at gagawin niyo. So, congratulations. Top 3 daw siya. Good job. Ang galing mo. Congrats sa'yo. Sana happy ang nanay mo. Motivational codes para sa mga heartbroken. Ito po ang motivational codes para sa mga heartbroken. X3 440819. Okay? Yun po ang motivational codes para sa mga heartbroken. Burnout. Para sa mga burnout. Normal naman yan kasi kahit kami naman, na-feel din namin yan na parang burnout na kami. Pero, kailangan mo lang talaga magpahinga. Kailangan mo hanapin mo na yung sarili mo. Hanapin mo yung rason bakit mo ginagawa yan. Alamin mo kung masaya ka pa ba. Alamin mo kung worth it pa ba yung ginagawa mo. Alamin mo kung para kanino ba yung ginagawa mo.
Wala namang masama kang magpapahinga kasi hindi naman tayo robot, di tayo machine. So, okay lang yan. Kung burnout ka, all you need is pride. All you need is to rest, to relax, and ease your mind muna. Isipin mo muna lahat ng mga bagay. Isipin mo mabuti. Isipin mo mabuti naman. Isipin mo mabuti. Kasi, normal naman yun eh. Totoong na experience yan. Hindi lang ikaw, maraming tao naka-experience. So, kung kailangan mo magpahinga na muna. And, alamin mo muna kung ano ba talaga yung gusto mong tahakin. Ganun. Tsaka yung ganyan, ikaw lang rin makakasagot niyan. Kasi ikaw yung nakakakilala sa sarili mo. So, nandito lang kami, nandito lang yung mga taong pinagtatanungan mo. Nandito lang kami para ipaalala sa'yo kung bakit mo ba nga ba ginagawa yan. Para lang mapaalala sa'yo kung ano talaga gusto mong gawin. So, yun. Motivational song, wag mong ikunot ang iyong noo. Kasi pag malungkot ka, talagang dapat wag mo ikukunot noo mo. Dapat ganun lang. Ganyan, no? Not ganyan. Wag mong ikukunot talaga. Alam nyo, puro na kayo motivational quotes. Niloloko nyo na ako eh.